Sa guho ng malalaking bato at mga debris, pilit hinahanap ng mga residente ng Papua New Guinea ang kanilang mga kaanak. Kasunod dyan ng matinding landslide malapit sa minahan ng ginto na nangyari madaling araw ng Biyernes. Pinaniniwala ang natabunan ng mahigit 50 bahay kasama ang bahagi ng highway. Aabot sa 300 ang pinangangambahang nasawi. Pahirapan ng paghuhukay para makita kung mayroon pang nakaligtas. Malapit na magkaroon ng millennial na santo. Taong 1991, ipinanak ang tinaguriang God's Influencer. Yan po si Blessed Carlo Acutis, isang teenager sa Italy na inari ang buhay sa pagpapakalat online ng kanyang pananampalataya. Nasawi siya sa sakit na leukemia sa edad na 15. Idinaos ang kanyang beatification noong taong 2020 matapos iugnay sa kanya ang isang himala. Ayon sa mga turo ng simbahang Katolika, tanging ang Diyos ang nakakagawa ng himala. Pero pwedeng mamagitan ng mga santo para sa mga nagdarasal sa kanila. Kamakailan, iniugnay ni Pope Francis ang isa pang himala kay Acutis. Korean actor An Bo-yoon nasa bansa para sa kanyang fan meet. Pinuri naman ng mga netizen ang hosting skills ni Alden Richards at Gabby Garcia sa Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Saksi! Si Aubrey Carampel. Excited na sa kanyang unang fan meet sa Pilipinas ang Korean oppa na si An Bo-hyun. Nasa bansa na ang aktor para sa fan meeting bukas. 잘 진행되고 있었다고 말해야 될까요? I actually had a lot of Filipino fans supporting from me through the comments and through different cheering messages, and I'm really happy to see them in person this time. Nagustuhan niya ang ilang Pinoy food na hawig daw sa Korean dishes. Gusto rin daw niyang mamasyal sa Boracay, Palawan at Cebu. Thankful si Alden Richards sa ikalawang pagkakataon na makapag-host ng Miss Universe Philippines. Talaga namang high energy ang ibinigay ni Asia's multimedia star noong Coronation Night. Pampanga! Bagay na pinuri at ikinatuwa ng netizens. Napipikon ka ba doon sa mga? Hindi, actually kinokollect ko siya. Kinocompile ko po siya. Hindi, pero natatawa lang akong panoorin kasi parang halos ganun din naman yung delivery ko before. Ang laki kasi ng MOA Arena, so I really had to. And then the fans are there screaming. Gusto kong sabayan yung excitement nila. Positive din ang feedback sa hosting skills sa pageant ni Gabby Garcia. I didn't really expect for it to turn out like that, but I made sure that I prepared for it. So it wasn't just, me appearing there and just reading the whole script. It was me preparing days before. Hanga rin ang netizen sa kanyang 5 evening gown changes. Pasok na kaya siya sa Contesera era? I saw that also. I super want talaga ever since I was a kid, and I've been very, very vocal about it. Si newly crowned Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo naman, nasa Cloud9 pa rin daw. Memorable daw ang kanyang crowning moment, pati ang pagbalanse niya sa koronang ipinatong ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. I thought it was already fixed, that I'm already ready to walk around. But when I tilt my head, it was moving a little bit. So, it was just only a little moment. Michelle fixed it right away. We laughed on it. Good vibes ang hatid niyan sa netizens at pati si MMD may funny post din. This Sunday, May 26, mapapanood ang delayed telecast ng Coronation sa Kapuso Network, 9 a.m. nationwide at 9:45 a.m. sa Central at Eastern Visayas. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Nagkalat at nangamoy na sa dalampasigan ng mga isdang tamban sa Bulan, Sorsogon. Itinapon na lamang ito ng mga mangisda dahil wala na umanong bumibili. Kahit pa bumagsak sa 80 pesos ang bentahan ng kada 60 kilos ng tamban. Paliwanag ng mga mangingisda, matumal ang pagbili ng tamban dahil sarado ang mga paggawaan ng sardinas. Umaasa sila ng tulong mula sa pamahalaan. Wala pang tugon tungkol dito ang municipal at provincial government. Pinagkakakitaan ng mag-asawa sa Ilocos Norte ang mga salagubang na nahuhuli tuwing umuulan. May kakaibang ganda naman ang Balikasag Island sa Bohol na tiyak na babalik-balikan. Makibayang saksi kay Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisda.
The adventure never stops sa Bohol. If you're feeling like a mermaid, sumisid sa underwater adventure na hatid ng Balikasag Island. Literal na a whole new world kasi ang ganda ng kanilang karagatan na hitik sa likas na yaman. Mula sa nagagandahang corals, mga isdang abot kamay mo lang, at iba pang yamang daga. Underwater garden pa nga kung ituring ito ng mga turista at diver na walang sawang sumisisi dito. Isang marine protected area ang Balikasag Island na tahanan ng maraming endangered animals. Kaya plano ng provincial government na bantayan ito at irehab ang isla. Ako yun na i-address like hatagang awareness sa mga tawhana na ang rason ng ano nangani ang mga turista is not because guwapo o guwapa ito kabalikasag, kundi ang kagwapa sa kinaiyahan. So, mao na atong protektahan. Tag-ulan season is salagubang season. At pinatunayan ng mag-asawa sa Ilocos Norte na may salapi sa salagubang. Pang taste buds lang naman ang adventure na handog ng mag-asawang sina Marcon at Lizelle Maneha. Tinesting lang kasi namin, ma'am, na ibenta. Marami palang bumibili, ma'am. Kaya yun, tuloy. Ang mag-asawa mismo ang naguhukay sa lupa para makahuli ng salagubang na iniipon nila sa lata. Hinuhugasan nila ang mga salagubang at saka ipiprito sa mantika. Para mas maging malasa, nilalagyan nila ito ng bawang, seasoning, suka at asin. Kwento nila, patok daw ito sa kanilang mga customer. Konti lang kasi yung abal-abal ngayon, kaya mabilis maubos, ma'am. Ang laging bumibili niyang mga yan, ma'am, yung mga galing sa ibang bansa, ma'am. Kaya naman, naibibenta nila ang mga salagubang for 800 pesos per kilo. Tara't makipiesta naman sa Mountain Province. Ipinagdiwang kasi nila ang pista ni Santa Rita de Casia sa pamamagitan ng misa at libreng lunch. Nagkaroon din ng prosesyon para sa imahin. Ipinamalas naman ng ilang residente ang cultural dance ng Buntok at Ifugao Province. Para sa GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.